January 2, 2024, maaga nga ako naligo, alas 5 ng madaling araw. Maganda na yung maaga para walang masayang na oras, kaya tanungin nyo na kung mahal ka ban talaga o isa ka lang pampalipas. Gumamit niya ako ng heater dahil hindi ko kaya ang lamig ng tubig sa paliligo. Hindi tulad mo na manhid na sa panlalamig ng jowa mo. Char! Palabas na pala ako ng kwarto, pininto ko na yung mga ilaw. Huwag nyo palang kakalimutan na ilak ang kwarto nyo dahil baka pagbalik nyo nakaiga na si Sadako. Nakalimutan ko palang pindutin sa loob yung doorknob kaya binuksan ko ulit. Dahan-dahan lang pala tayo sa pagbaba ng hagdan bilang respeto sa ibang mga guests kung ayaw nyong ma-world war. Nakakaya naman kung dadalhin nyo pa dito yung ugali nyong iskwa. Palabas na pala ako dito ng gate. Huwag ring nating kalimutan na isarado ang gate dahil baka may pumasok na ibang tao, hindi naman kagaya mo na iba't ibang tao ang pinapapasok mo sa buhay mo. Naglalakad na nga ako papunta ng highway dahil doon ang abangan ng taxi. Nang napalingon ako dahil akala ko may sumusunod sa akin na paparazzi. Char! Unang gastos, pamasahe ay 150, asawa ni Marie, ako ay nagtaxi. Nagpatid nga ako sa Dangwa Terminal kaso pagdating ko doon, sabi nila January 3 pa daw ang operasyon ng Northern Blossom. Bumalik na lang daw ako ng alas 3 ng madaling araw. Gumawa na pala ako ng mga listahan na pupuntahan ko sa Baguio. Dahil sarado pa ang Northern Blossom, dito muna tayo sa Igorot Stone Kingdom. Pasensya na pala sa malamonay kong muka dahil bagong gising lang. Andito na pala tayo sa mahabang pila, parang kukuha lang ng rasyon sa barangay. Dito makikita natin nagkukumpulan ng madlang people. Excited na yata silang makakita ng pulu-pulutong na bato. Hindi ang bato ni Darna o si Bato de la Rosa. Nakaharap pala tayo ngayon sa ticket booth area. Ito pala ang ticket booth area, dito kayo magbabayad. Narito pala ang entrance fee. Kung wala pala kayong cash, pwede ang GCash, wag lang kayong mag 1, 2, 3. Kung rich kid naman kayo, pwede kayong maghulog sa donation box ng Red Cross. Dahil ang daming ang madlang people nagpipicture sa entrance, dito ako dumaan sa exit. Basahin nyo na lang ang disclaimer at claim na nakapaskil sa gate. At narito pala ang Igorot Stone Kingdom MMK story. Sa gilid pala may makikita na tayong pa-picture sa dalawang malaking aso. Nakikita naman natin ngayon ang higanteng estatwa ng Igorot. Ayun, post si ate para may pang post sa Facebook. Ngayon makikita naman natin yung costume for rent, 50 pesos. Pero sabi nila bahag lang talaga ang isusuot mo. Char! Pag andito ka nga, masasabi mong galing ka talaga sa Homo sapiens, Homo erectus at Homo habilis. Kamukha naman eh. Ang ganda nga ng pagkakagawa ng mga batong ito. Nakakita nga pala tayo ng tulay dito. First time ko nga palang makatawid sa gold na tulay. Sana all rich. Tatawid na tayo sa London Bridge. Buti na lang walang golden bridge sa amin, kung hindi ipinakilo na sa pawn shop. Tatawid na tayo dito sa London Bridge. Hindi, Igorot Bridge na metal. Nakalagpas na nga tayo sa kabilang ibayo. Dahil nagkukumpulan pala sa ibaba, dun muna tayo sa kakauntiang tao. Hindi rin kasi maganda ang kuha pag maraming photo bomber at video bomber. Para kanong nakikipagpatentero sa Divisoria. May naaalala ko sa grass na yon, para tayong nasa Banawe Rice Terraces. Salamat pala sa magandang araw kasi kung tag-ulan to, masisira ang ating video. Naniniwala ako sa kasabihan, kung stress ka na sa buhay, gumala ka lang, matatanggal ang iyong lumbay. Pero matapos mo magala, mai-stress kang muli dahil budget mo ay parang hangin na naglaho. Naalala mo tuloy yung nangutang sa'yo na lumipat na ng tirahan sa planetang Mars. Magaling lang sa una, Mars baka naman. Nakakita pala ako dito ng Jitsu na naglagay ng Chinchansu. Ito na yata yun yung trono ng hari ng mga Igorot. Ito pala yung trono ng hari ng Igorot. Makikita natin na may sungay ng kalabaw. Means power. Parang yung nag-commute ka, ang lakas ng power ng katabi mo. Dumadaan pala tayo dito ngayon sa eskinita, pero relax lang kasi wala ditong mga snatcher.
Nakikita pala natin ngayon parang Pyramid of Egypt at parang iglo na may butas. Ito yata yung mga sinaunang bahay ng Igorot na gawa sa bato, parang yung sa Batanes o dito kaya nagluluto si Boy Chef Logro. Makikita pala natin dito ang daming mga tanim sa paligid, meron ditong punsyeta. Oh, naalala mo naman yung kapitbahay mo sa halaman na to, no? Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo kung saan ito makikita. Dito pala yan sa Long Long Road, Baguio City. Paalala lang, hindi pala ito pag-aari ni Long Mejia. Buti pa yung bulaklak, maganda. Yung jowa mo kaya. Dito, pababa na pala tayo. Pabulusok yung daan. Kaya wag magmadali, baka sumubsob ang yung pagmumuka at hindi ka na i-like ng crush mo. Pero ang tanong, like ka ba niyang talaga? O ikaw lang ang umaasa? Tinanong ko pala kung ilang square meters ang Igorot Stone. Sabi daw ng taga rito 6K. Sana all may 6K kasi ikaw wala ng 6K sa wallet. Nagkumpulan na naman ang mga madlang people. Kung titingnan pala natin mula sa itaas, para itong ruin ng Old Roman Empire. Si Pio Velasco pala ang nagpatayo nito. Nakakaagaw atensyon pala ang layering ng mga bato nito. Dinaig pa ang layer ng Graham ng nanay mo. Meron din pala ditong kalabaw na tumira ng sangkatutak na gluta. Pag may kaaway kayo, try nyo tong iagis sa kanya. Tiyak, aatras siya. Ito pala yung kwento na nagluta na kalabaw. Kayo na lang magbasa, tinatamad ako eh. Buti pa si Lola Basyang, ang sipag magbasa. Dito rin pala bumagsak yung itlog ni San Goku. Yung mga Gen Z pala na mahilig magbasa ng Wattpad. Para sa inyo to, ang dami ditong babasahin. Selfie mamaya full storage na yan. White pink in your area? Parang di masaya yung puting kabayo dahil kinulayan nyo ng pink. Strawberry hot na matamis kaya itong magjowang to nilalanggam pero aminin walang forever. Charo! Uy, pa-picture naman Freddy Aguilar. Pasukin ko kaya to para yumaman naman ako. Huwag matigas ang ulo pag sinabing this way, hindi kung kani-kanino ka pumupunta. Nasa third floor na pala tayo kaya kitang-kita natin ang kataasan ng lugar na ito. Kung papansinin pala natin, istilong traditional riprap ang kingdom na ito. Ito ay may toreng gatan at bangan. Kwento pala ni Aling Marites, ganito daw yung naging tirahan ng mga Igorot na nakasurvive sa malawakang pagsunog at pagpatay sa tribo. Picture worthy naman talaga ang atraksyon ng lugar na ito. May makikita pala tayo ditong cross, sign na magsimba ka na, makasalanan ka na raw. Paalala pala sa mga plantito at plantita, huwag nyong dedekwatin ng mga halaman na ito o pipitasin. Talagang napakaganda ng overlooking view. Naglalakad na pala tayo sa final destination. Ito na yung pinakatuktok ng Igorot Stone Kingdom. Ayun pala yung kabayong hindi masaya sa kulay ng kanyang buhok. Buti hindi nagsasalita ang parrot na ito, kung hindi, naadobo ko na to. Kasi ang sinasalita lagi ng mga parrot ay pangit. Ang lugar palang ito ay naglalayong itama ang maling akala tungkol sa mga Igorot na naglalarawan daw ng kultural na paghimagsik. Naglalayon rin pala silang ipakita sa madlang people na ang Igorot ay sibilisado at advanced, di gaya ng lugar nyong napag-iwanan sa kangkungan at ipinagmamalaki nila ang kanilang kakayahan at pinagmulan. Hindi gaya mo na nag-abroad lang, hindi na marunong magtagalog. Nandito tayo sa pinakamagandang spot ng lugar na ito, yung may nag-iisang pine tree sa tuktok. Talagang makikita nyo ang kabuuan ng area. Ang overlooking view ng mga bundok na may bahay. Sabi pala nung may-ari nung nakakita daw siya ng puting kalabaw, naisipan niyang itayo ang Igorot Stone Kingdom. Para pala silang nagsusukat lang ng damit sa mall. Habang lumilipas ang oras, dumadagsa ang tao, hindi kagaya ng business mong nilalangaw. Bawal ang henna tattoo, sa mga mahihena ang loob. Pinilahan rin yung kabayong bagong ribat. Yung gusto daw magpa-picture sa kambal na pulgoso, pila lang daw. Uy, nag-aayos si Strawberry Sales Lady, baka daw siya mag-viral. Sa mga gilid pala may kainan, Master Siomay na hindi nakakaumay. Palabas na pala ako, abangan nyo ang susunod kong adventure.